Sound check, praise. Sound check, praise. Praise, sound check. Praise, praise, sound check, praise. Praise the Lord. Hallelujah. Sa magandang hapon sa ating lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. Sige po tayo po tumayo. Hallelujah, Lord God. At basahin po natin yung 2 Chronicles 5:13. Iyon. Jesus name. Napakabuti ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Sige, sabay-sabay natin basahin. Ang mga umiihip ng trumpeta at ang mga aawit ay sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat kay Yahweh. Sa saliw ng mga trumpeta, pumpyang at iba pang mga instrumento ay inaawit nila ng ganito. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Amen. At ang templo, ang tahanang ng Diyos ay napuno ng ulap. In Jesus' name. Hallelujah. We bless your name, Lord. We glorify your name. Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito. Maraming salamat, Panginoon. Kami po'y naririto, Panginoon, sa hapong ito upang patuloy, Panginoon, kami magpurit, manambahan sa iyo sa hapong ito, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord God. Dahil alam namin, Panginoon, ito'y araw ng pag-ibig mo. Araw, Panginoon, ng kalakasan, araw ng kapayapaan, araw ng kagalakan, at araw ng pagpupurit panambahan sa iyo. Oh, hallelujah, Lord God. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh. Oh. Jesus' name. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own gentle way. Once again. Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your gentle way. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig na di nagmamaliw. Maraming salamat, Panginoon,
sa pangako at sa banal mong Espiritu na dumadaloy sa oras na ito. Lord God, malaya, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu na maghari sa lugar na ito. Sa sa sulok ng santuaryong ito, Panginoon. Malaya, Panginoon. Pagharian mo kami. Oh, hallelujah, Lord God. At naniniwala kami na sa oras na ito, Panginoon, ay may isa ka na, Panginoon, na inihipo. Oh, hallelujah, Lord. Yan. Aming ibinabalik, Panginoon, ang kapurihan, panambahan sa oras na ito. Sa iyong kadakilang pangalan, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Amen! Hallelujah! 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 We bless your name, Lord. Hallelujah! Handa na po ba magpuri sa Panginoon? Amen! Sabay-sabay sigaw, Hallelujah! Hallelujah! Purihin natin ang Diyos na buhay! Say! Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Bumsan! Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Minsan pa! Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh pagkat siya ay mabuti. Kanyang iniligtas ang mga api. Magpupuring lahat. Kanyang nilala sa pag-ibig na walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Hallelujah! Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh pagkat siya ay mabuti. Kanyang iniligtas ang mga api. Magpupuring lahat. Kanyang nilalang sa pag-ibig na walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Hallelujah! Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos! Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri! Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh pagkat siya ay mabuti. Kanyang iniligtas ang mga api. Magpupuring lahat. Kanyang nilalang sa pag-ibig na walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Oh! Sabi nga sa awit 84 verse 2,
Nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit ng may lugod. Sa masayang pag-awit ko ay pinupuri buhay na Diyos. Amen. Thank you, Lord. Dahil sa pag-ibig ng ating Diyos na buhay. Ang manunubos na si Kristo Jesus. Yes, oh, hallelujah. Ang krus ng Kalbaryo ang siyang aala-alam ng pag-ibig mo, lahat ay iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, dinaig kamatayan, sambahin walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Ang krus ng Kalbaryo ay siyang alaala na pag-ibig mo, lahat ay iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, dinaig kamatayan, sambahin walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo.
ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang present. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. Dapat ang ngalan mo, dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Dapat ang ngalan mo, dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Dapat ang ngalan mo, dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Dapat ang ngalan mo, dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Exalted now and then, oh, be exalted, oh, be exalted, oh. Itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo, itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo
kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo, itatanghal ka sa kalangitan. Ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo, itatanghal ka sa kalangitan. Ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo, itatanghal ka sa kalangitan. Ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo, itatanghal ka sa kalangitan. Ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. And so, hallelujah, Lord God. We exalt your name, Lord, sa oras na ito. Ang pag-ibig mo, Panginoon, siyang tunay, Panginoon, ay nagpapakita ng kabutihan sa bawat puso na naririto. We exalt your name, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Blessing and honor. Panginoon, muli namin binabalik sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian, at ang kadakilaan mong pangalan, Panginoon. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. 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 Thank you, Lord God. Hallelujah. Sige po. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Tunay ngang napakabuti ng ating Diyos. Ngayon naman po, bago tayo dumako sa pagbibigay, basahin po natin ang Santiago 1 verse 17. Ayan, samahan niyo po ako sa pagbabasa. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Ayan, this verse reminds us that everything we have and everything we receive comes from God. Ang ating buhay, kalakasan, pamilya, pag-aaral, trabaho at lahat ng blessings natin ay galing sa Kanya. Kaya naman po ang ating pagbibigay ay hindi lang tungkol sa pera, kundi ito ay expression ng ating gratitude at pagtitiwala sa Diyos. Ngayong hapon ay magpasalamat po tayo sa Diyos ng malaya
buo at masayang puso sa pamamagitan ng pagbibigay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Ang pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala, sobra-sobrang pagpapala, sobra-sobrang pagpapala. Tanggapin na. Ayan, tayo po ay manalangin. Yes, Lord. Maraming salamat po sa mga kamay ng nagkaloob ngayong araw at sa mga kamay na hindi rin po nagkaloob, Lord. Salamat dahil ikaw ang magpapakita ng kabutihan sa buhay namin, Panginoon. Salamat dahil ipapakita mo yung biyaya mo, hindi lang sa pamamagitan ng financial, kundi sa pamamagitan ng iyong salita ngayong hapon. Salamat po dahil bubuhos ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin ngayong araw, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Welcome po sa third service. Yan. Meron po tayong announcement. Darating po na next Sunday, June 28, wala po tayong third service. Pero meron po tayong joint fellowship kung saan meron concert na for a cause na gagawin po dito sa church. Tapos yung parang maiipon nilang pera doon, ay itutulong nila doon sa mga pastor na kailangan ng panggamot. So kung kayo ay libre at gusto nyo makatulong din sa mga pastor na nangailangan, meron siyang ticket na worth 100 pesos. Tapos mag-start po siya ng 3 p.m. Hanggang anong oras ito? May idea po kayo? Wala naman, mga hanggang 6. 6 or 7. Okay. Meron pa ba? Wala na. Okay, sige. Ngayon po dumako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Bago tayo dumako, tayo po ay manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa pagkakataon na makatungo sa lugar na ito para kayo sambahin at purihin. Salamat sa inyong presensya na sumama po sa amin. Dalangin po namin sa aming pag-aaral ng inyong salita, buksan niyo ang aming pangunawa. Maintindihan namin ang mensahe, makita namin yung kahalagahan ng mga nasusulat sa Biblia at maisapamuhay namin yung nais niyo po namin gawin bilang mga anak po ninyo at lingkod. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Ngayon po, nais kong ibahagi sa inyo kasi sineselebrate po natin yung Father's Day. Ilan po ba yung mga tatay na naririto? 1, 2, 3, 4, 4. So 4, meron tayong 4 na tatay, no? Praise God. Akala ko yung tatay na kami-kami lang nila kill, no? Kasi karamihan po, nandun na kanina sa second service. Usually kasi may lakad sila, May lakad po ng lunch yung mga pamilya. Kaya maaga silang nag-church. Pero praise God, meron pa rin nagsimba sa third service. Ayan. Naalala ko po, nung bata ako, hindi ko masyadong na-appreciate yung sakripisyo ng tatay namin sa akin. May tendency akong sagot-sagutin yung tatay ko. May tendency din ako na mawalan sa kanya ng respeto. Hindi ko naintindihan yung bigat ng mga sakripisyo na ginagawa niya para sa amin. Yung gumising ng maaga para ipaghanda kami ng baon namin kasama ni Mama sa paghahanda para bago kami pumasok. Siya yung naghahatid sa amin pagpapasok kami.
Pero may mga times sa buhay namin na parang sinumpa ko na naging tatay ko siya. Parang sinabi ko, sana hindi ikaw yung naging tatay ko na pastor. Kasi buti pa yung karpintero, mas maraming pera. Pero ikaw, wala. Kasi yung baon ng ang baon ng karpintero, ang tatay ay nasa 10 piso ata yun, o 15. Samantalang ako noon, kinukumpara ko Ang baon ko noon, baon na mula sa luto ni mama, minsan 5 piso. Kaya nakumpara ko na mas asinsado pala ang karpintero ang tatay kaysa sa ang tatay ay pastor. Lumaki ako na merong hinanakit sa aking magulang, lalo sa aking tatay. Kaya may tendency akong magrebelde sa kanya noon. Naalala ko noon, lumayas ako sa bahay namin dahil sa babae. At ang unang naghanap sa akin, kasi sabi ng tatay ko, wag muna daw ako mag-girlfriend. Pero pinilit ko yung gusto ko. At nag-girlfriend ako. 3rd year high school po ako noon. Dahil ayaw ko makinig sa kanila, nung panahon na hindi nila napapansin, lumayas ako sa bahay namin. Ang nanay ko, walang pakialam kung saan ako magpunta. Sabi ng nanay ko sa tatay ko, hayaan mo, uuwi din yan. Pero ang tatay ko, labis ang pag-aalala. Totoo ba, Jemay, na hindi siya nakatulog noon? At umikot siya sa iba't ibang lugar para hanapin ang pasaway niyang anak. At saan niya ako natagpuan? Dito sa simbahan. Dati may kubo po dun sa may likod. Doon ako nagtatago. Alam nyo, humarap siya sa akin, tas kumatok. Sabi niya sa akin, anak, uwi ka na. Pero kahit anong katok niya, hindi ko siya nilabas. Sinabi ko, lumayas ka dito. Sinong matinong anak ang magsasabi ng ganun sa matinong tatay? Hindi ko na-appreciate yung sakripisyo ng tatay ko nun. Ang daming masasakit na salita na binitawan ko nung umalis siya. Napaiyak ko yung tatay ko. Dahil pinaglalaban ko yung pag-ibig ko na gusto ko na pag-ibig. Pero yung pag-ibig na yun ay hindi rin naman na nagkatuluyan at marami ring sakit na naging resulta. Pero ano bang gusto kong ibahagi sa inyo? Grabe po yung sakripisyo ng tatay para ipakita niya na mahal niya yung kanyang anak. Hindi yun masusukat ng salapi o ng pagod. Maraming tatay na tinitiis ang pagod sa trabaho, nag-overtime. Kasi iniisip nila na gusto nilang mag-provide ng magandang buhay sa kanilang pamilya. Ayaw nila na yung anak nila makulangan sa kanilang pangailangan. Grabe. Noon, hindi nyo po ako magigising ng maaga. Kasi ayoko gumising na maaga. Pero ngayon na naging tatay ako, pag itong si Anya umiyak, sasabihan ako ng asawa ko, pero madalas siya yung nagpapalit ng diaper. Pero pag sinabi niya, palitan mo ng diaper, hindi ako nagrereklamo. Dahil alam ko, responsibilidad ko na ibigay sa kanya o maging tatay. Grabe ang mga sakripisyo ng mga tatay. Lalo ngayon, mga maraming dito ang kabataan. May mga tendency rin siguro na hindi nyo rin na-appreciate yung sakripisyo ng inyong mga tatay. Pero, pag lumaki kayo at pinaunawa sa inyo ng Diyos, yung sakripisyo na ginawa nila, ma-appreciate nyo yung oras na meron kayo kasama sila. Alam nyo po, ngayon, alam ko hindi naman natin hawak yung oras o buhay na meron tayo. Tuwing nagbo-birthday ang tatay ko, yung iba nagsiselebrate, nagpapasalamat. Pero ako, nagpapasalamat din ako kay Lord, pero nasa isip ko, yung taon ng tatay ko, kada taon nababawasan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko nilang siya makakasama. Kaya hanggat kasama ko pa siya, gusto kong iparamdam sa kanya na mahal ko siya. At gusto ko rin ipakita na magpasalamat ba dun sa mga sakripisyo na kanyang ginawa para sa aming pamilya. Naalala ko din noon, yung tatay ko, mas willing siyang isakripisyo yung kanyang sariling pangarap, mga sarili niyang pangangailangan, para maibigay iyon sa kanyang mga anak. Si tatay, ang dami niyang damit na hindi niya mapalitan.
para lang kami ma-providean yung aming mga pangangailangan. Magandahan din sa tatay ko dahil siya'y pastor. Marami siyang payo na hanggang ngayon pinanghahawakan ko. At naging maganda siyang modelo ng isang tatay na dapat tularan kung paano naging responsable sa kanyang mga anak. Bakit ko to ibinabahagi, mga kapatid? Alam nyo, si Papa, naging ganun yung kanyang pinakita. Naniniwala ko, dahil meron siyang relasyon sa Diyos. Bagamat may iba na iba-iba ang experience sa tatay, pero lahat ng tatay naniniwala ko meron ding sakripisyo sa kanilang tahanan. Sa akin, na-appreciate ko yung tatay ko kasi meron siyang relasyon sa Diyos. Pinapakita niya kung ano yung pag-ibig na meron ng Diyos. At dahil dito ko natuklasan na mas matindi pala yung pagmamahal ng Diyos Ama kaysa sa pagmamahal ng meron yung tatay ko. Sa lahat ng relihiyon dito sa mundo, ang Kristyanismo ay isa sa relihiyon, o masasabing relihiyon, na may karapatan kang tawaging Ama ang Diyos. Ang Islam, hindi mo pwedeng tawaging Ama ang Diyos. May ibang mga relihiyon na hindi mo pwedeng tawaging Ama ang Diyos. Ang Diyos ay gusto niya magkaroon ng relasyon sa kanyang mga nilikha. Ang kanyang pagmamahal ay walang katulad dito sa mundong ito. Sino bang Diyos ang gustong bumaba sa langit para mamatay? Tapos para magkaroon ng pagkakataon lahat ng tao maging anak niya. Yun lamang ang Diyos na meron tayo. Alam niyo po, ang essence ng Kristyanismo ay hindi lamang ang Diyos ay manlilikha, kundi ang Diyos ay Ama din sa kanyang mga nilikha sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Kung babasahin po natin yung John chapter 1 verse 12, ito po yung nasusulat. John 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap, sabi ng Panginoong Jesus, subalit lahat ng tumanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sinabi ni Jesus na kung sino man, sinabi ni John sa lahat ng bumabasa nito, na kung sino man ang maniniwala at tumanggap sa Panginoong Hesus, lahat na yon ay may karapatang maging anak ng Diyos. Sumunod dito sa Matthew 6 verse 9. Matthew 6 verse 9. Tinuro ng Panginoong Hesus kung paano manalangin ng tao. Ang tao, manalangin ng may relasyon sa Diyos. Kaya sinabi niya, Ama naming na nasa langit. Tinuturuan niya yung mga mananampalataya na magkaroon ng relasyon sa Diyos. Sumunod na verse sa Romans 8 verse 15. Romans 8:15. Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya't nakatatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Yung Espiritu daw, yung banal na Espiritu na ibinigay ng Diyos sa mga mananampalataya, ang nag-uudyok para sa isang mananampalataya, tawagin ng Diyos na Ama. Kaya minsan pag sobrang bigat na ng inyong damdamin, ako naranasan ko, ewan ko kung naranasan ninyo, pagka may sobrang hirap na pagsubok sa buhay o mayroong pinagdadaanan, naghahanap ako ng pagkakataon na manalangin at masabi na, Ama, hindi ko na kaya.
tanging anak lamang ang kayang magpagising sa anak ng 3:00 ng madaling araw para humingi ng tubig. Meron ka bang kapatid na handang gumising ng 3:00 ng madaling araw para sa utusan mo, nauuhaw ka? Hindi, baka mag-away pa kayo. Pero yung ama, pagka may nakita siya na pangangailangan, lalo sa maliliit, nauuhaw po ako. Pag nagganon yung anak ko, kikilos ako kagad. Ganon din yung ama natin na nasa langit. Maaari natin siyang tawagin na ama sa mga panahon na merong mabigat na sitwasyon o meron tayong pangangailangan. Hindi lang pangangailangan, pag meron tayong may pagpapasalamat sa Kanya. Noon, ang tao takot humarap sa Diyos. Pero nung namatay ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, ang tao ay mayroong karapatan ng lumapit. Dati mayroong tolda na napakakapal. Bago ka makapasok doon sa trono ng Diyos, nabasa nyo ba yung namatay ang Panginoong Hesus, tapos doon daw sa templo, nahati yung tolda? Nabasa nyo ba yun o narinig nyo? Na nagkaroon ng matinding lindol, nahati yung tolda. Noon kasi ang tao hindi basta-basta makakalapit sa Diyos. Noon nga, ang pari o pinakapunong pari, pagpasok sila doon sa Ark of the Covenant, doon daw kasi umuupo yung presensya ng Diyos. Yun lang ang pwedeng pumasok doon. Tapos, yung pinakapunong pari na yun, meron yung tali sa paa. Tapos sa paa niya, merong bell. Para pag naglalakad siya, naririnig na naglalakad siya. Kapag hindi na siya narinig na tumutunog, ibig sabihin, yung pari na yung patay na. Hahatakin na lang ng mga nandoon sa kabilang ibayo. Pero nung ang Panginoong Hesus namatay sa krus ng Kalbaryo, wala na yung ganun. Dati ang tao para makalapit sa Diyos, kailangan niyang pumunta sa pari. Ipag-pray siya. Tapos, kailangan ng pari na kung may nagawang kasalanan yung pamilya na ito, yung tao na to, siya yung mag-o-offer ng mga sacrifices. Ngayon, wala na yun. Hindi na natin kailangan mag-sacrifice. Pag nakagawa tayo ng kasalanan, diretso na tayong lalapit sa Ama. Pwede tayo agad makahingi ng tawad. Dahil ang nakikita ng Ama ay yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sabi naman dito sa Galatians 4, verse 4-7. Galatians 4:4-7 ay ito. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, ito ang Panginoong Hesus. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo maibibilang sa mga anak ng Diyos. At upang patunayan na kayo yung mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. At nang sa gayon ay makatatawag tayo sa Diyos ng Ama ko. Sa verse 7, hindi na kayo alipin, kundi anak. At dahil kayo ay anak, kayo ay ginawa rin ng Diyos bilang mga tagapagmana niya. Noon, ang tao, kailangan sumunod sa kautusan para maligtas. Kailangan mong sundin yung 10 Commandments. Kailangan mong sundin yung mga ritual. Kailangan mong mag-alay ng maraming hayop, taon-taon, para mapawalang bisa ang iyong mga kasalanan. Pero para ikaw ay maligtas at makapasok sa langit. Pero ngayon, mas pinadali ng Diyos yung proseso. Kapag ikaw ay may relasyon sa Panginoong Hesus, hindi mo na kailangan gawin yung mga bagay na tradisyonal. Pero, siyempre dahil mahal natin si Kristo, gagawin natin kung ano yung tama. Okay? Susundin pa rin natin kung ano yung kanyang kalooban. Hindi excuse na namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo para ang tao magpatuloy sa pagkakasala. Ito'y pribilehiyo lang natin na maranasan yung mga bagay na to. Kung dati alipin tayo ng kasalanan at bound tayo sa impyerno, ngayon
lahat tayo may pag-asa na makapunta sa langit dahil sa ginawa ng Diyos Ama, yung kanyang pinadala ang kanyang anak. Ganun na lang yung kanyang pagmamahal. Kasi napakahirap makapasok sa langit noon pag ganun yung proseso. At onti lang ang makakapasok talaga. Pero sa awa ng Diyos, nabubuhay tayo ngayon sa generation kung saan sapat na yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para tayo maligtas. Kaya ganun na lamang yung gustong relasyon ng Diyos Ama na maging anak niya tayo. Last verse, Ephesians 2 verse 18. Dito tayo magtatapos mga kapatid. Efeso 2 verse 18. Dahil kay Kristo, tayo kapwa nakakalapit sa presensya ng Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Lahat tayo may privilege na maranasan yung presensya ng Diyos. Huwag nating sayangin. Meron tayong Ama na matatawag na nakaabang lang sa atin dyan sa langit. Nag-aantay na siya'y tawagin, isuko ang ating buhay, at siya'y sambahin. Alam niyo mga kapatid, pag ginawa natin, isuko yung ating buhay sa Kanya talaga, at makita yung value ng Kanyang pagiging Ama, maraming pagbabago ang mararanasan natin sa ating buhay at sa ating pamilya. Kaya, sa ating Diyos na nasa langit, Happy Father's Day po. At nandito sa mga lupa, Happy Father's Day. We celebrate this day sa mga sakripisyo na pinakita sa atin ng ating mga. Kaya ngayon, nawa, paglabas natin dito, ang tawag doon, nasa diwa sana tayo, na ina-appreciate natin yung mga tatay sa ating tahanan, at ganun din yung ina-appreciate natin na meron tayong Diyos Ama na nasa langit, na lagi nating maasahan at malalapitan. Tayo po tayong lahat. Sige po. Ako po yung mananalangin. Aming Ama na nasa langit, salamat po muli sa buhay po ng mga tatay na naririto. Salamat sa pagkakataon na makasama sila na dito at mapasalamatan kayo sa kabutihan sa kanilang buhay. Ang dalangin po namin ay patuloy nyo silang palakasin, bigyan ng malusog na pangangatawan, ilayo sa sakit, bigyan ng matalas na pag-iisip, at pagkakataon na makapag-provide sa kanilang pamilya, Ama. Salamat na nandyan ang inyong biyaya. Sa aming mga narinig, tulungan niyo po kami na ma-appreciate yung aming mga tatay. Tulungan na sa mga anak maging masunurin sa kanilang mga magulang. Tulungan na mapalawak ang aming pangunawa bilang mga anak. Ganon din po, puspusin niyo nawa kami na inyong presensya. Nang sa ganon, hindi kami mapilitan na gawin yung mga bagay na ito. Bagkus maging kusang loob namin itong magawa. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Sige po, baka may inihanda sila para sa mga tatay. Ayan po, Happy Father's Day po sa bawat isa. Bago po tayo umuwi, para po sa mga tatay, daddy, sa mga papa ng ating tahanan, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Dahil po dyan, meron pong inihandang maikling video presentation ang teens. Ayan, mapapanood po natin. Para po sa ating mga katatayan.
Yan na pumunta sa harap para po kayo ay mabigyan ng gifts at mapag-pray po. Ayun, pagkatapos po ng ating ng ating pagbibigay ng regalo at pag-pray sa ating mga kadatayan, maaari po tayo mamayang mag-picture sa ating photo off para po sa inyo. Sige po, pag-pray po natin yung mga tatay po na narito sa harapan. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan at dakila sa lahat, nagpapasalamat po kami sa buhay ng mga tatay na ito na inilagay niyo po sa kani-kanilang mga pamilya. Salamat po na sila po'y pagpapalain po ninyo, gawa ng kanilang mga kamay, Panginoon, ang kanilang puso't isipan. Salamat, Lord, na kayo pong ang siyang gagabay sa kanila. Thank you po na sila po'y inyong papalakasin, bigyan ng malusog na pangangatawan. Alam po namin na hindi po madali ang kanilang mga sakripisyo at pinagdadaanan, pero salamat na kayo po ang kanilang magiging sandigan. Salamat po na sila inyong gagabayan sa mga desisyon po na kanilang gagawin sa buhay, bilang haligi ng tahanan at ng kanilang pamilya. Salamat na ilig niyo po sila at ang kanilang pamilya sa buhay na nakaangkla po sa mga katuruan ninyo. Salamat, Lord, na sila po ay magiging magandang ehemplo at halimbawa sa kanilang mga anak. Salamat po na sila ay mapagkukunan rin ng lakas ng kanilang mga asawa. Salamat po, Lord, na sila inyong patnunubayan sa lahat po ng oras, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga gawain. Layunin nawa po sila sa kapahamakan at patnubayan po sa lahat ng oras. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Yan, maraming salamat po. Happy Father's Day po ulit. Bago